Hi guys, welcome to this vlog. And it's been so long since ng last vlog ko. So, patawarin niyo ako kung medyo naging rusty tayo. So, this vlog is yung pagpunta ko ulit sa Roti Peaks dito sa Bukidnon. Ipapakita ko sa inyo this time around ang pagpunta sa Roti Peaks nang hindi maulan. So, this was last August 8, 2024. So, bago pa lang to. Ang plano ko kasi talaga is pumunta ng Camiguin. Pero, nagbago. Sabi ko, balik na lang ako ng Bukidnon. So, early morning neto, ang ginawa namin ni Sir Elmer pa, ito yung habal-habal ride ko. Siya rin yung tour guide ko. Ang ginawa namin early in the morning before this was nag-hike kami sa Bani Mahawa Ridge. So, it was gawan ko siya ng another vlog. So, after that, nagpahinga ako and then, nung hapon, natulog and after noon, 4:30, sinunduan niya ako and akyat na kami ng Roti Peaks. So, maganda yung panahon, hindi masyadong mainit and this was 4:30 in the afternoon, pa 5 na to. Usually, ang habal-habal ride, it will take 40 to 45 minutes. So, kiniming na namin na ganito para hindi masyadong mainit. Kasi nung tanghali nito, sobrang init. So, yun. Pumunta ako rito. That was a Thursday. Hindi ako nag-book online sa Roti Peaks. Pero, I suggest na kung pupunta kayo on a weekend, mag-book na kayo online. Makikita nyo naman siya sa Roti Peaks, yung yung website niya. Meron doon. And may phone numbers doon na pwede nyong tawagan para magpa-book. Okay, so back to this. Medyo, nung pagpunta namin dito last time ni Fritz is maulan. So, challenging yung ride. Nung pagbalik ko dito, mabato siya, gawa ng parating na ulan daw. So, mas mabato siya ngayon. Pero, surprisingly, hindi ako na parang na sa akin, normalan na lang sa akin to. Yung habal-habal ride na to. So, this was my third. Ito yung pangatlong pag-akyat ko ng Roti Peaks. Kaya medyo sanay na yung backside ko. And again, the nature never fails. Yung view pa lang na to, sobrang worth it ang biyahe ko. Ayan, so let's talk about the overnight stay. Yung overnight stay ko dito is, since fully booked na yung mga kubo doon, ang available na lang daw is yung tent. Ang tent, ang bayad doon is 300. 300 lang siya overnight. And then, may overnight fee pa na babayaran. And I guess that overnight fee is 450. Parang mga ganon. Nakalimutan ko na. And then, basta, umalis ako ng Roti Peaks, ang binayaran ko is 970 pesos kasi kasama na dun yung breakfast, yung overnight fee, and then yung sa tent. Yung tent pala, yung tent na nirentahan ko, may kasama na ring mga beddings yun. So, kahit wala kang dalang mga unan or kumot, may available na sila doon. So, ayan, may mga nakasalubong kaming mga locals na medyo nahirapan paakyat kasi gawa ng marami silang pitpit. This time around, kami lang ni Sir Elmer yung umakyat papuntang Roti Peaks. May mga tao na kasi doon kanina pa silang umaga dumating. Kung mag-overnight ka pala dito, ang check-in nila is 1 p.m. and then ang check-out is 10 a.m. Ayan, medyo chill lang itong ride na to. Hindi katulad nung first time namin ni Fritz na sobrang stress ako noon. Makikita niyo yung vlog. Kung napanood niyo yung vlog before, last year, napanood niyo yun. Grabe, kasi noon maulan Tsaka hindi namin in-expect na ganito pala yung daanan. So, may part dito na na path na sementado. Tinanong ko nga sa sir, baka naman
baka naman pwedeng sementado yung buong daan papuntang Rotipix, kasi hindi lang to sa hindi lang to sa mga turista, pati na rin to sa mga locals, kasi yung motor nila, 'di ba? Alam ko may masamang epekto din sa nila, sa gulong. So kapag malapit ka na dito sa bridge na to, alam ko medyo malapit na yan. So dito na kami sa bridge, the infamous bridge na 5 tons ang kayang i-hold. So yan, ganda, diba? Pagbalik ko sa bukid nun, sabi ko nun, balik kaya ako ng bukid nun kasi hindi na ako natuloy ng Kalugin. And I tell you, hindi talaga ako bumabalik sa mga napuntahan ko na tourist spot, pero wala ang ganda ng bukid nun tsaka yung Panimahawa Ridge talaga yung ko talaga dito, yung gusto kong i-hike. So na-hike ko siya nung umaga, and then wala na rin akong gagawin ng gabi, sabi ko mag-Rotipix na lang ako. So ayan, by the way, kung gusto nyo ng day tour, pwede dito sa Rotipix. Kung gusto rin naman yung overnight, pwede rin. May binayaran kaming 50 pesos dito before nyan for the environmental fee. Before wala yung wala kaming binayaran before dyan, pero ngayon nagbago na, may binabayaran na. Si Sir Elmer pala, thank you Sir Elmer. Hi Sir Elmer, shout out sa'yo. Sir Elmer, siya yung nag-guide sa akin papuntang Panimahawa Ridge. Nagkita kami sa Impasugong tourism ng alas 4 ng madaling araw. Umalis ako ng CDO ng 2 a.m. And then 2 hours ang biyahe papuntang Bukidnon. And then grabe yung kaba ko ba, kasi solo travel babae, solo travel, tapos hindi mo alam. And grabe, Sir Elmer, I highly recommend talaga siya. Kung magtutur kayo mag-isa, kunin nyo siya, and I bet my life on it. Tingnan nyo, kabalik pa ako ng Manila ng buo. Nag-hike kami, and then siya rin yung naghatid sa akin dito sa Rotipix. Ilalagay ko yung phone number niya, and then kung paano niya siya makakontak. Medyo mahaba talaga biyahe guys papuntang Rotipix, kaya i-ready nyo na yung backside nyo. Pero naman, I tell you, worth it ang view, worth it ang experience. And sa gabi pala, sobrang lamig dito. Dito nung chinek ko yung temperature, 18 or 19. And ang lamig. May nag-bonfire noon sa labas, pero hindi na nakalabas kasi natulog na lang ako. Medyo patilig na to sunset. I guess this was already 5 p.m. Ayan, may mga part na patag at may part din na pinapatag dito kasi inaayos ng DPWH. Sana maging maayos tong daanan nila in the future, kasi wawa yung mga locals natin, yung mga bumababa para bumili ng groceries, tapos yung mga motor nila, diba? Yung harang na yun pala, kung nakita nyo yung harang na yun, para yun sa mga baka, para hindi lumabas yung mga baka ng kung sino man ang magmamayari. Ayan, si Fritz, hi Fritz. Si Fritz pala, last time nagstay siya sa Rotipix ng 3 nights ata or 4 nights, kaya ayaw na niyang bumalik dito. I guess nasulit na niya yung buong Rotipix, kasi nung pagpunta namin dito before sa Rotipix, lang siya day tour, kaya binalikan ko siya kasi may mga spots na hindi ko napuntahan. Itong part na to medyo malapit na siya. Grabe, it takes skills para ma-master mo paano pagmumotor dito. At yung mga motor nila yung parang pang talaga, pang ganitong motor, I don't know how do you call that, mga
malamig yung hangin since mataas na kami. Malamig na yung hangin dito. Sarap na magkape. Siguro kung patatayuan dito ng isang coffee shop, ewan ko na lang talaga kung dadayuhin niya ng mga tao. Gawa ng ganda ng lugar. Ayan o, ganda ng overlooking siya. Tapos malamig. Goodness gracious. And kung nakikita nyo sa Facebook or sa TikTok yung glass cabin, nandun siya o, sa taas siya ng Roti Peaks. Glass cabin. Kaya lang ang mahal dun eh. Ang nakita kong price niya sa TikTok is 11K per night. Whereas, dito sa Roti Peaks, magkano lang ang i-spend mo? Less than 1,000. May ano ka na, may breakfast. Pwede ka nang mag-overnight stay. Ganon. And by the way pala guys, dito sa Roti Peaks, wala pong kuryente dito. Merong tubig of course, at malakas ang data signal. Kuryente lang talaga, kaya pag kung pupunta kayo rito, dapat may charge yung phone nyo, may mga power banks kayo. Merong ilaw yung sa solar lights, pero the rest wala na. Kaya lights off na ng 6 PM at madilim na, kaya yung mga ilaw na lang ng solar lights ang makikita nyo, and the bonfire paggabi. At ang tahimik, and they promote na mag-unplug yung mga tao, experience the raw nature itself, para makapagmuni-muni, mag-isip-isip, and going back to the nature. Ito yung sinasabi ko kanina pala na naayos ng DPWH na daan. Sana mapantay na to, and sana pagbalik ko next time ganito na siya, para smooth na yung biyahe. Yan naman ang natin, goal natin, so para maraming tao ang magpunta. So aside from the habal-habal, kayang akyatin to ng mga 4x4 pickups. Kasi may mga nakasabay kami, may nakakasalubong kaming umaakyat na ganun ang dala nilang service. So, ang baon ko dito, since wala na silang available na dinner dito paggabi. Meron pala silang niluluto dito na dinner, and the dinner starts at 6 PM. Ang ginawa ko, ayokong magkanin nun. So, bago kami bumiyahe ni Sir Elmer dito, bumili muna ako ng mga pagkain sa bayan, sa Impasok. So, yun. And then, yun na yung kinain ko ng dinner. And then, kinabukasan, saka na ako nagpaluto ng breakfast dito sa mga nagbabantay, mga caretakers dito sa Ayan, medyo mahaba ang biyahe. At pagpasensyahan nyo na, ang dami kong sinasabi. Kung gusto nyo mag-tour and then gusto nyo i-customize ang tour niyo, kung isa kayo or dalawa, or kung mag-isa lang, solo travel, i-contact nyo Sir Elmer, since alam niya yung mga spots, kung ano yung mga tabi-tabi, kung paano niya, kung mga itinerary niya na pupuntahan. Siya na bahala sa itinerary niya. And I highly recommend him. I-chat ko na lang siya or i-text sa rate niya. Ayan, so this part, malapit na kami sa last ikot na, and Roti Peaks na. Sa Roti Peaks, ang daming pine trees na feeling mo nasa Baguio ka. Parang parang nag-Baguio ka lang, pero yung daanan is mas extreme. And ayan na, Roti Peaks na Pag nakita mo na yung maraming pine trees na yan. Welcome to Roti Peaks. There, daming pine trees. I think yung biyahe namin is 45 minutes kasi pa 6 na neto pa 6 PM, 5:30 ata to 5:45. So ito yung this side, sa right side na nakikita nyo, this is yung mga camping yung mga campsite. So dito yung mga nagrent ng mga
tent. So that's 300, I guess, or 350. Ito naman, yung mga kubo na yan, lahat dyan meron eh, may mga tao, kaya hindi na rin ako nakabook dyan. I guess it's okay, kasi etong kubo na to, it's good for 2 person, and I guess it's mas mahal siya. Yan, ang ganda. Pagpunta ka dito, maraming mga group of friends. Ako lang ata mag-isa dito eh. Ako lang yung solo traveler dito kasi maraming group of friends and then yung mga magkakaibigan. So eto, muni-muni. Padilim na nito eh. And this is ano na, malamig na siya. Masarap dito sa Rotipix kung gusto mong mag-disconnect. Ganon. Kasi, although may signal siya, pero walang kuryente, and then, nature lang talaga maririnig mo. Bawal mag-ingay paggabi. Hindi discourage nila yung maingay. Kasi nga, the goal is for you to experience the raw nature itself. So, yan. Tignan mo, parang Baguio. Nandiyan na yung ulap. At guys, ako lang pala mag-isa dito. Overnight, ako lang mag-isa dyan. Yung mga tent na yan, nakapitch yung tent na yan, pero walang mga tao dyan. So this is where I'm going to stay for overnight. And ang nakakatuwa pag solo travel ka, malalaman mo na kaya mo pala. I never expect na kaya ko to. So ito yung tent ko. At yan ang bubungad sa akin. Bubungad sa'yo. Yan. So, papakita ko sa inyo ang aking bed for the night. Ayun yung beddings na yan, provided na ng Rotipix. And the rest, hindi ko na na-film kasi sarap ng tulog ko. And this is early in the morning. Ganda, no? So, early in the morning, ang main agenda ko is kumuha ng mainit na tubig para magkape. Ayan. May mga, gising na yung mga, nasa ibang tent. Ayan sila. And I was here sa kitchen para manghingi ng mainit na tubig. May kape dito na sinuserve yung robusta na kape. Kasi ako, nagbaon talaga ako ng kape ko eh. Kaya, mainit na tubig na lang hiningi ko. Ayan. Muni-muni. Habang nagkakape. And I was thinking of my itinerary for today. Kasi wala talaga akong itinerary. So, itong part na to is yung trail papunta dun. Rotipix pa rin to ang private malawa kasi ang Rotipix eh. So yan. Yung kubo dito, pwede siya good for 6 persons to. And I guess this was 4,500 or nakalimutan ko na. 4,500 ata to eh. Yan. Pero may dyan, may group of friends dyan na nakastay. Last time nung pagpunta namin dito, hindi namin to napuntahan kasi nagmamadali kami nun eh. It was a tour from Provinciana Travel na hindi namin napuntahan to. Yan o, sarap tumambay dyan. Good thing about kay Kuya Elmer is proactive siya. Ma'am, picturean kita, ma'am, videohan kita. Nakakatawa. Ako na lang talaga yung nagsawa. Tama na. Tama na kaka-picture. And ito, mga 7 AM to eh. So, trick na yung araw. Hello. And then si Sir Elmer. And then sa baba pala nito is yung Barangay Dumalaging, kung saan kami nag-jump off noon papuntang Mount Colago. Diyos ko, ba't ganun? Ayan yung mga Ba't pine walang trees ganito na sa yan. amin? Tinanong ko si Sir, saan nila nakukuha tong mga pine trees na to? May binibilhan daw silang similya dyan sa din, sa Bukidnon din. And sa kanila tinatanim dito sa Rotipix.
Sa ano neto, sa dulo netong hiking trail na to, may bird's nest dyan before, pero nasira na gawa ng parating umuulan. Ganyan, nasira na daw siya. Alam ko may picture dun si Fritz, nasend niya sa akin before. Parang bird's nest ba, na gano'n, na pwede kang umuupo and then magpa-picture, makikita mo yung overlooking ng Roti Peaks. Makikita mo din yung ibang bundok dito sa Bukidnon. At overlooking din dito yung makikita mo dito yung Mount Kitanglad, Mount Matutum, yung mga matataas na na bundok dito sa Bukidnon. Ayun Dulang-dulang. Yung KD2M, Miss Sarah, kung napapanood mo to, kung may dulang-dulang ka, Mount Dulang-dulang ka dyan, pasama naman ako. Alam ko major hike yun and it will take like 2 days, 3 days max, ganon. Ayan look at that. Look at this nature. Tinaw nga muna ako magsasalita, baka ma-spoil ko yung view. Ayan, etong dalawang to. Hi girls! Hi kayo sa vlog ko. Sumunod sila. Hi. Hi po. Hello. Baka ma-post tayo. And then, sabay-sabay na kaming bumaba. After nyon, nag-breakfast dito sa spot na to. Nang sarap palang kumain pag ganito yung yung view mo. No? So yun, after ko mag-check out, baba na ulit kami ni Sir Elmer. I guess this was mga 8 or 9. Mga ganon. 8 a.m. na ata to. 8 or 9 a.m. Yun, walang masyadong gagawin dun sa Roti Peaks aside from magmumuni-muni ka. Kung gusto mo lang talaga ng alone and quiet time, I recommend Roti Peaks for you. You can stay like 2 days, 3 days. Kaya lang ako kasi medyo limited lang ang oras ko. So after this, after spending the night, bumaba na kami ni Sir Elmer. And then ang next destination namin dito is yung Lover's Lane and then Communal Ranch. Kasi gusto ko din siyang balikan yung Communal Ranch. We were planning to go to Cedar pa kasi after dito, pero nagbago na rin yung isip ko kasi magkikita kami ni May sa Cagayan de Oro, and then dun itutour naman niya ako sa Cagayan de Oro after. Mahirap pala kapag hindi solid yung itinerary mo kasi pwede mo siyang bago-baguhin. Well, it's good and bad kasi nagiging flexible ka spontaneous, ganun ba? Pero minsan kasi, ako kasi as a person na gusto ko talaga may sinusunod na itinerary. Parang nanibago ako sa trip ko kasi wala lang, parang kung ano lang maisipan ko, doon tayo. Ayan. And then we stopped at the bridge para magpa-picture. Hindi namin to nagawa before kasi nga kung nasa group, nasa group, tawag yung group to. Ilang tons May to? sinusunod kayong oras, diba? Since kami lang dalawa ni Sir, ayan, napag-picture ako doon. And balik na kami. Punta na kami na balik. Ito, grabing mabatong diba? At saludo ako sa mga naghahabal-habal dito talagang namamaster nila yung ng road. Nakakapang-kapa nila kung saan pupunta, kung saan madulas, mga ganon. Nakakatuwa. And nakakabilib at the same time.
And nag-side trip kami. Ito madadaanan mo to eh. Ito yung Del Monte plantation ng pinya. Ay, hindi ko na natanong kung ilang hectares to. I guess that's 100 hectares. Kalimutan ko na. So, ang sabi ni Sir Elmer is mainly lahat ng mga taga-Impossible o mga taga-Bukidnon is tatrabaho dito. So, kapag harvest time, ang daming tao dyan. Ilang hektarya to? Sabi niya, ilang buwan na lang mag-harvest na to or Ilang hektarya to? may ano na niya, may pinya niya. Before pa lang, umakyat kami ng Roti Peaks, binigyan niya ako ng pinya. And I tell you, yun ang pinakamatamis na pinya ever na anuhan ko Pinya? is from Bukidnon. Hindi ko alam kung anong may nilalagay ba sila 10 or hectares dahil to. ba sa Puro lupa. pinya. Yan o. Kasi iba pa yung nasa Manolo. Pero ang tamis ng nila, pinya. Ayan imagine that. Oo. Tapos, Yan si Sir. ang galing. Shucks. And hindi rin kami nagtagal kasi Pineapple mainit. plantation. Kaya umalis na kami. Next destination na kami. Pero look at how vast the plantation is. At meron pa sa Manolo not just here, meron pa sa Manolo Portage yung ano talaga ng Del Monte. Yung plantation nila ng pinya. Maganda sana to kung may drone yung makikita mo yung nasa taas, makikita mo siya kung gaano siya kalawak. Yun ang next goal ko. Pag-iipunan natin yan, yung drone. So yun guys, yun ang overnight stay ko sa Roti Peaks. And sana makapunta kayo. Ganda talaga niya. And I'm going to upload another vlog, yung overnight stay ko, 2 days and 1 night dito sa Paso Road. Thank you for watching, guys. Ingat kayo parate. Bye!